So yun mga bossing, so bali nandito nga tayo sa Cavite project natin. So yung project na to ay minamanage nga pala ni Erwin, yan yung ating foreman. And then siya na rin yung project manager dyan. Ayan. So yun mga bossing, so bali ito ay 3 weeks pa lang nagawa. So yan kita nyo, 7 yung gumagawa ditong tao. Nakatayo na yung mga poste natin. Ito mga bossing, hindi minamadali yung paggawa niyan, hindi minadali. So nasa quality yung gawa ng bahay na to. Dahil yung may-ari nito, yung tatay niya is dati ring may background or alam sa construction. So tinitingnan yung gawa namin. And then meron akong kaibigan dito na contractor din. Nakikita yung gawa. Okay naman daw yung mga gawa, malinis, pulido. At syempre, yan ang iniingatan namin mga boss. So kita nyo yun, no? Tapos na yung ating excavation, nakatayo na yung mga poste natin. And then nakapile na ng CHB hanggang dun sa floor line. And then piniprepare na natin yung backfill, you know, yung lupa tatambakan. So bali itong bahay natin, yung flooring niya, yung kanyang pinaka-flooring ay naka-elevate ng 40 cm from here. So para kung magkalsada man tayo, hindi pa rin maiiwanan yung bahay. Actually ang nasa plano nito is 20 cm lamang galing dito. So wala pa tong kalsada. So ang ginawa namin, nagdagdag kami ng 20 centimeters pa para kasigurado na hindi matatabunan yung flooring ng bahay. So makakapaglabas pa rin tayo ng mga tubig sa ating flooring palabas ng kalsada. And then hindi tayo mahihirapan sa mga piping natin, no? Yung ating mga storm drain, and then yung ating ibang water line na pwedeng pumunta dun sa ating kanal. So hindi tayo mahihirapang maghabol ng slope. So mahirap kasi pag almost sa same level yung ating kalsada, tapos yung flooring ng bahay, ang hirap maghabol ng slope ng tubig, lalo na yung mga tubo natin. Okay, so yan mga bossing. Din yung kita nyo, nag-prepare naman sila dito ng ayun, isang poste. So, natapos lang ihukay dito. So bali, ang naiwanan na lang dito na excavation is yung sa fence. Yeah, pero ito yung sa pinakakabahayan, kompleto na mga boss yan. Then tinatapos na lang natin yung ibang hukayin. Ayan. So meron kasi itong mga wall footing pa sa loob, yung mga tatamaan ng partition. Ayan. So bali syempre yung mga partition natin hindi pwedeng nakapatong lang basta-basta sa flooring. Kinakailangan meron tayong wall footings. So yung nasa plano natin is wall footings yung nakalagay. So yun yung susundin natin. And then pag meron naman tayong mga tie beam, sinusunod naman natin yung mga bossing, no? So as per plan yung gawa natin. So ito nga pala mga bossing ay bungalow. Ayan. So yung size ng poste niya is 20 by 30 and then 16 mm yung bakal niyan. So kita nyo, bungalow lang mga boss, pero 16 mm yung mga bakal, and then daming poste. Ayan. So kitang-kita ninyo mga bossing na matapang yung mga halo. Kita nyo, mortar natin, no? Tapos ginagamit namin dyan is S1 sa sintada. And then pag nagbubuhos naman kami, yung mga footings, ang gamit namin is G1. G1, yung gravel natin, and S1 naman yung buhangin. Ayan, so bali ito nga pala ay sa Batangas City, mga bossing yan. So yun mga bossing, so bali nandito nga tayo sa ating San Pablo project ulit. So bali susukatin natin ngayon yung magagamit natin na mga bricks dito at saka dun sa bakod dito. Ayan, so ito hindi pa naman tapos ang asintada nito, itataas pa natin yan. And then ngayon nagpapalitada na dun sa ibabaw. Ayan, kita nyo mga bossing, may mga palitada na. And then by Monday, so dadalhin na natin dito yung ibang tao natin sa Cavite. So para mapa-full swing na natin yung gawa dito. So bali ito nga sa ibabaw na yan, yun yung mga na-plasteringan nila. So bali rough finish lang tayo mga bossing. Prepare to para sa ating skim coat. Ayan. So bali sa rough finish ng ating palitada, so ang pinagagawa natin ay pinabubuli. Pagkatapos padadaanan ng rodelang bakal. So para ma-flatten at mapalubog natin yung ibang mga buhangin. So para medyo maging pino, hindi ganun kagaspang ang ating palitada para hindi siya maging matakaw sa skim coat. So actually ang skim coat natin 1 to 2 mano or 1 to 2 coats. Kinakailangan makuha na yung ating preparation para sa skim coat. So kasi kapag masyadong magaspang minsan umaabot ng 3 to 4 coating.
no, ng umaabot ng 3 hanggang 4 na patong ng skim coat. So nadadagdagan yung ating labor cost and material cost. So kaya naman pag nagpa-plastering kinakailangan yan ganyan. Makinis. Hindi naman siya actually makinis na makinis. Okay? Yun mga bossing. So bali dito susukatin na rin natin yung roofing, yung mga framing na gagamitin natin para ma-orderan na natin ng materyales ito. Ayan, so bali may palitada na rin yung loob. And then ang bubong natin ay nasa loob lang. So para maging matibay, so meron tayong protection sa bagyo, hangin, hindi basta-basta matutuklap yung ating mga yero at hindi yan masyadong matulo.